So, hello, nagbabalik na naman man. And yan, leg day tayo ngayon. So, bago mag-i-up na naman, gusto kong sabihin na nag-cheat day akong 3 araw. To be exact, ay linggo, Monday, and Tuesday. Yung Monday, nag-outing kami nung linggo tsaka Monday, nag-outing kami ng mga tropa namin man. Ilalagay ko lang yung picture kung meron or mga video. And then, sana naman sa Tuesday, which is yun, nag-cheat day din ako. Hindi naman, dapat hindi talaga pero nag-cheat day ako, nagutom ako Ano yun, nag-perform kaming, basta may performance sa church yun. So yun, wala. Gusto ko lang ma-update yung sarili ko. And then yung progress ko. Actually, hindi ako nag-gain ng weight. Nung nag-swimming kami, 83. And pag-uwi ko, 83 pa din. So yeah, basically nung pagkain ko ng pagkain, natay ko lahat. Hindi rin natin alam na kung nadagdagan ba tayo ng gains. Kasi di man ako nag-gym nun. Na-rest day ako, bali 3 araw, no? Especially ngayon, magmamahal na araw, magpa-fasting tayo. So yeah, yan lang yung naganap sa aking life. So yeah, ito, heavy ass leg day. After ng 3 days ng pahinga. So yeah, kapag mga ganyang instances, no, yung 3 araw ba yung rest day, goods lang yan. Enjoy nyo lang pagbubuhat nyo as long na talaga na-enjoy niyo yung pagbuhat, diba? Yung sa akin, mabilis na session lang to. Yep. And actually, bumili din ako ng mic and gusto ko sana siya i-try. Ang nangyari, may error sa pag-troubleshoot pero yun, nagamit ko naman na siya. No? Reset ko lang yung phone ko and goods na. So yan. Ano ba magandang pag-usapan natin yun. Basically, okay lang mag-cheat day, men. Especially kapag hindi mo kay bodybuilder, pwede kayo kumain ng junk food and stuff. Basta gawin nyo lang yung 70-30 or sa iba, 80-20 na rule. Na 80 whole foods, 20 na junk food. So okay lang yun, basta pasok sa calories nyo. Pero pumili naman kayo ng pagkain na yung mabubusog kayo, hindi yung bara-bara lang na katulad ng mani. Pag bulking, maganda yung mani. Pero pag cutting, hindi. Kasi ang taas niya sa calories, ang baba niya sa protein, no? So, yun. Okay lang magka-cheat day once in a month. Yun sa akin kasi naka-recom pa ako. So, yeah. Hindi talaga dapat. Normal lang naman mag-cheat day. Pero kailangan balik ulit sa diet. Ang mahirap lang sa recom ay sa cheat day. Which is, nung namin ng Monday, kinain namin pansit canton. Tas tilapia, so dense na siya sa carbs. Tas may kanin pa and hotdog. Diba? So napaka-dense niya talaga sa carbs. Pero yun, bawi ko naman sa tilapia. Para mataas sa protein yung tilapia and ang baba niya rin sa calories. Pero wala na, na-packed up na yung diet So yeah, pag magda-diet kayo, okay lang naman magkaroon ng cheat day. As long as hindi kayo bodybuilder, man. Isipin nyo yun. O kaya gawin nyo yung ginagawa ng mga mukbanger. After kumain ng heavy meal, napakarami, tayo nyo lahat. Or kaya, ang tawag na ito. May tawag dun Yung mag 1,500 calories ka, 2 linggo, and then kumain ka ng marami. Dun sa mismong designated na araw na gusto mo mag-cheat day. Kumbaga naiipon yun, sabihin na natin maintenance mo, 2,000. Kung naka 1,500 ka na cut sa loob ng 2 weeks, edi makakaipon kang roughly maraming calories. And pwede mo yun bawiin sa isang cheat day. Tapos hindi ko lang alam kung tataba ka. Magigain ka ng tubig kung carbs, dense yung kinakain mo. Pero, yeah, magigain kang weight. Pero, makawala din yan, kumbaga water retention lang yan. Tsaka isa nga pala, hindi kami uminom, yung mga tropa lang, hindi ako uminom. Ang problema kasi pag uminom, marireset or 48, maghihintay ka ng 48 hours para
ma-activate ulit yung fat loss, which is ayoko men, ayokong i-risk kasi no. Okay nang mag-cheat day ako ng napakarami. Pero pag sinama ako ng alcohol, men, ang pangit nun. Tapos pangit pa ng tulog ko kasi ginugulo kami ng isa naming tropa dun. Ginigising kami sa kwarto, which is grabe. Pero worth it naman. Kapag mga ganong instances na yung may kasama yung mga tropa, family gathering, iyan na kayo, mag-cheat day na kayo. Hindi naman kasi masisira ng isang cheat day yung isang buong taon mong pagda-diet, men. Hindi ka tataba ng isang buong araw, kalahati dun, or yung may porsyento dun na matatay mo, or maiihi mo or something. Yeah. Kasi pag di na kaya i-handle ng tiyan mo, talagang itatay niya yan. So yun, pasensya na sa profanity and words and ano. So yeah, yung update ko nga pala sa leg day, which is yan, same as usual pa rin tayo. Gumagamit tayo ng machine para ma-maximize natin yung quad growth. Actually, hanggang ngayon masakit pa rin yung legs ko dahil siguro sa 3 days na pahinga. Actually, isang beses ko lang sa isang linggo tinitrain yung legs ko pero high intensity hanggang sa di na tayo makaangat, men. So, yan. Yun ang masabi ko ngayon. Enjoy nyo lang yung buhay nyo, especially kapag may mga ganun. O kaya mag-prepare kayo. Mag-prepare kayo ahead of time. Mari mag-aggressive cut or cut, di ba? For 2 weeks. Tapos dun sa isang araw na yun, kumain kayo ng kahit anong gusto nyo. Basta lagi nyong high protein. Kasi kapag may protein ka sa katawan, mataas ata yung yung tataas yung BMR mo or your basic metabolic rate na magbaburn siya ng napakataas na calories kasi protein nga yung binaburn niya instead of other shit. So yeah. Yan yung last set ko ng abductions, man, or basta sa glutes and outer quad. Actually, nakakainis yung flexing ko dito kasi hindi pantay yung legs ko, man. May muscle imbalance ako, which is dito sa clip na to, makikita nyo na after nyan yan. Nag-iisip pa ako dyan, man. Tapos yan na, dito tayo sa flexing. Yan, dami ko pa sinasabi niyan. Sabi ko, pakas, pagpiga, bags, ang ganda, di ba? Pagdating sa kabila man, pagpiga, tayo na pamana. Grabe talaga. Walang meron siyang striations, pero definition wala akong nakikita. Ewan ko sa inyo. So, yan. Tinatry kong mag-flex. Yan, yung hamstrings. Actually, nag-try ako ng hamstring spread dyan. Alam, liit talaga ng ng legs ko. Tayo, natural lifter. Di ba? Nag-glute spread pa. Yan yung gusto ng mga lalaki, glute spread pare. So yeah, peace out, man. Yan yung yappers natin for today.